Nagpalista ako, alam mo, nasa general principles yung kauna-unahan pa lang. Sapagkat meron ka akong lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan munang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? 6.325 trillion ang pinag-uusapan doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila nakakonsentrate. Lahat. Doon nakakonsentrate. Halatang halata naman Wag na kaming magbulahan. Kong, kamusta na po kayo? Ano po ang kamusta na po ang mga gampanan natin sa House of Representatives? Mukhang marami-rami ang ang mga ganap sa Kamara, sir. Naka-break na kami, Admar, MJ. Pero hanggang ngayon sa mga oras na to, nagpapatuloy po yung investigasyon ng Quad Committee. Pero sir, recently po ay may mga paggalaw sa plenaryo at kayo po ay natanggalan ng membership sa iba't ibang mga committee. Pati na po yung makapangyarihang Commission on Appointments. Kayo po ba ay nagulat sa hakbang na ito ng liderato? Naman ako nagulat dahil sa alam ko kapag nakapag-isip sila na gagawin sa isang kasama nila kahit sa majority, talagang ginagawa nila. Ang naging problema lang sa akin ay wala naman akong maisip na kasalanan sa kanila. Sapagkat ang pinagtatanggol ko naman mulat-mula pa ay yung katwiran lang. Malinaw naman na nasabi ko sa kanila at wala naman silang may bibigay na counter-argument na sa pamamagitan ng tradisyon namin ay hindi na namin pinagtatatanong yung mga opisina ng Presidente at opisina ng Vice President. Ngayon lang ako nangyari ito. Masama ba yun? Kasi pinalilitaw nila na gusto nilang magtanong. Ngayon lang sila nagkaroon napakalaking interest at napakarami nila. Sabi ko, taliwas na yan ako sa ginagawa natin sa mahabang panahon. Gusto ko lang malaman kung bakit nag-iba na tayo ng patakaran. Masama ba yung magtanong ka ng gano'n? Sa tagal ko na yata sa House of Representatives, nakita ko na yung ganong klaseng mga tradisyon na pinangalagaan namin sa matagal na panahon. Ayun, kung minamasama nila yun, nasa sa kanila yun. Congressman, kayo po ba ay naabisuhan hinggil po doon sa hakbang ng liderato o na all of a sudden, narinig nyo na lang po na gano'n po ang desisyon sa plenaryo? Wala nga. Hindi naman nila ako aabisuhan. Gano'n ang kanilang mga ginagawang patakaran ngayon. Ako, kapag nakita ko na yung mga bagay na yan, kapag nakagawa ka ng mali na maaaring nakita nila na mali sa tuntunin, taliwas sa tuntunin, ginagawa yun. Pero sa akin, ang nakapagtataka, wala naman akong kasalanan na ginawa. Nangangatwiran ako base sa aming regulasyon. Pati yung ni-raise ko na punto na hindi na dapat pinayagan na nag-privilege speech yung isang representative ng Maynila sapagkat bawal na yon, sapagkat yung budget bill ay nasa plenaryo na at tinidiscuss na rin sa committee. Bawal yun sa tuntunin namin na magsasalita ka pa ng isang bagay na may kaugnayan doon sa bill na nakalatag na. Masama ba yung paalalahanan ko sila na meron kaming tuntunin? Hindi naman nila masagot sapagkat mali nga sila. O pagkatapos ako ngayon ang tatanggalan ng... Ito yung kabaligtaran, ito yung kabalintunaan. Pinaalalahanan ko na sila ng mga mali nila, ayaw pa nilang aminin, ako ngayon ang tinanggal. Yun ang nagpagtataka. Tsaka, Kong, di ba kumukonsulta sila sa iyo bilang isa sa mga veterano at mga senior na mambabatas dyan sa mababang kapulungan? I believe, pag mga ganito na po na statute bilang pong mambabatas, dumudulog po yung mga baguhan sa inyo at maging yung liderato. Paano po itong nangyari? At kayo po yata ang natanggalan ng mga membership ng committee.
Ayun nga, hindi nga nila inaasahan na magsasalita ako patungkol dun sa pagtalakay sa opisina ng Vice President kaugnay ng kanyang budget. Ayaw nila siguro na merong pumigil sa kanilang ginagawa sapagkat meron sila siguro din na hindi ko alam kung saan papunta. Pero ngayon, obviously, na ginagawa nila ito para sa ganun, makakuha sila ng kahit anong bagay na makapagpapahiya sa Vice President. Hindi naman ganun ang patakaran namin eh. At palagi nilang sinasabi, yung mga bagitong mga abogado na bagito rin namang mga miyembro ng Kamara, yung sinasabi nilang public office is a public trust. Ang layo naman ng argumento na yun. Kung sana yung nagsalita na yun ay hindi abogado, hindi abogada, hindi na ako magtataka sapagkat hindi niya maring hindi niya naintindihan ang kaugnayan na sinasabi niya kaya lang abogado yung nagsasabi Kaya medyo nakalulungkot kung bakit pati mga abogado sinasadya na nilang maliin yung kanilang pag-i-interpret pati provision ng saligang batas. Hindi naman pinag-uusapan na kung mo public office sa public trust na hindi na namin igagalang yung aming mga tradisyon. Hindi naman nangangahulugan pag ginalang mo yung tradisyon, hindi na accountable ang isang opisina. Ang katunayan nga nito nag-issue nga ang COA ng notice of disallowance. Ang ibig sabihin nun, the Vice President is being asked to account. So, di accountable siya, di ba? Hindi mo rin naintindihan yun. Napakababaw naman na yun. Di pa maintindihan. Abogado pang mga sinasabi. Ang mali lamang dito, hindi muna nila hayaan ng Vice President na sumagot sa COA at magpaliwanag sapagkat meron siyang 6 na buwan na natitira pa. Ang gusto sila na yung makikita mo na talagang may mga plano na hiyain ng Vice President. Isip-isipin mo, notice of disallowance pa lang. Wala pa namang yun magpapaliwanag pa lang ang opisina ng Vice President. Ang gusto nila, unahan na nila ang COA. Ang COA nga ang nag-a-account Ang COA nga ang nagsisiyasat, hindi kami. Wala kaming mandato na siya sa atin ang pagkakagasta ng bawat opisina. Ang sa amin ay briefing lang. Kung magtatanong lang, parang formalidad kasi naging tradisyon na nga namin bilang paggalang at pagtitiwala sa 2 pinakamataas na opisina ng bansa. Ganun ang kalakaran. Yun ang written rule. Bakit hindi maintindihan ng napakasimpleng paliwanag na yan? Pero, Kong, sinabi po ng isang kongresista kasama po ninyo, hindi na po pinagkakaisahan. Nilinaw niya na hindi pinagkakaisahan ng House leadership si Vice President Sara Duterte. Ito po ba ay parehas ng inyong pananaw? Anong hindi pinagkakaisahan? Lahat nga naglululundag na gusto. Ang gigigil na magtanong Ang sinasabi ko sa kanila, anong itatanong ninyo ang magpapaliwanag pa nga lang sa COA, hindi nyo ba naintindihan kung anong nature ng notice of disallowance? Hindi pa naman hatol yan. Wala naman siyang nagawang krimen. Ang COA nga wala siyang karapatan na mag-file ng administrative complaint sabi ng Korte Suprema Pina-account lang kasi nga merong nakita na kulang daw sa supporting document o hindi compliant do sa mga requisites na hinihingi ng COA. Para sa ganon ay mailabas lahat yung mga requirements. Hintayin mong sumagot ang opisina ng pangalawang Pangulo. Ayaw nga nilang mahintay at nagmamadali sila. Meron pa siyang 6 na buwan yun ang pinipilit ng COA. Hanggang Pebrero 2025 ang ibinigay na palugit para magpaliwanag ng opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ba yung mga itatanong? Bakit
tingnan mo na lang ang kabalintunaan, Admara. Siguro ito mahalata mo, MJ. Bakit pagdating sa budget ng pangalawang Pangulo, lahat ay gustong magtanong at walang pinagbabawalan? Bakit ako nung nasa plenary na magtatanong ako doon sa kalakhan ng budget, ayaw naman nila ako magtanong? Hindi ka ba magtataka niyan? Pag ikaw ay magtatanong sa Vice President, lahat libre. Pero doon sa ibang parte, yung kalakhan ng kabuuang 6.325 trillion, magtatanong ako sa plenary, kinakailangan daw magpaalam ako sa majority leader? Saan ka nakakita ng regulasyon na ganun? Meron pa kaming regulasyon na ganun? Wala. So hindi kayo magtataka niyan. Bakit lang sasabihin hindi pinagkakaisahan? Tsaka kung maganda yung tanong nyo di ba? Para po yun sa inyo pong mga constituents sa party list. Nagpalista ako, alam mo, nasa general principles yung kauna-unahan pa lang. Sapagkat meron ka akong lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan munang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? 6.325 trillion ang pinag-uusapan doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila nakakonsentrate. Lahat doon nakakonsentrate. Halatang halata naman wag na kaming magbulahan. Wag na kaming magbulahan. Opo, Congressman, si Admar po ito, magandang gabi. Sinabi po sa speech ni Speaker na dapat dumaan sa proseso. At sabi mo nga, kabilang din sa proseso yon na magtanong din sa pangkabuuan. Dahil hindi lang naman yung budget ni BP Sara ang tinatalakay, kundi kabuuan. So, paglabag din ito sa mismong pagsasabi, sa sinabi ng mismong leader ng Kamara. Ayan ang tanong mo ngayon. Yun nga po, kasi dahil bakit hindi sinusunod nitong mga kasama nyo po sa Kongreso itong mismong sinabi ng kanilang leader? Double standard na nga nangyayari, Admar Pagka sa ibang panig ng budget, ayaw na nilang magpatanong. Pagka yung opisina lang ng Vice President, doon ka lang pwedeng magtanong. Bakit? Doon pa naman nagkaroon ng tradisyon na isa sa dapat wag nang tanungin yung opisina ng Vice President sapagkat yung inakasalig doon sa pagtitiwala sa co-equal branch of government. Executive sila Ito yung dalawang mataas Judiciary, formalidad na lang. Hindi rin kami nagtatanong Lalong-lalo na yung budget namin. Walang nagtatanong dyan. Wala rin nag-present. Nakita mo ba kung sinong nag-present ng budget ng House of Representatives? Meron ba nag-present? Meron ba nagtanong? Yun nga dahil parte ito ng tradisyon na. Kumbaga, time-honored tradition. Parte na ng tradisyon, ito'y tatlong co-equal and coordinate branches of government. Yung executive ay symbolized by the two highest positions in government. Office of the President and Office of the Vice President. Hindi ba nila naiintindihan yun? Sabi ko nga sa'yo, kung yung mga nagsipagtanong na yon ay hindi mga abogado, baka napagpasensyahan ko na sila Alam mo, ayaw ko nang patusin yung mga yan Abogado pang nasabi, akalay mo sasabihin, ay katuwiran lamang ng sapagkat we are the power of the force. Sus Mariosep naman ang pangangatwiran. Saan ka naman nakakita ng pangangatwiran? Lahat ng opisina ay accountable. Kaya nga, hindi ba nila nakita? Mismong COA na ang nag-issue ng notice of disallowance. Anong ibig sabihin nun?
The office of the Vice President is being asked to account. Oh, hindi ba malinaw sa kanila yun? Opo. Tinatakpan ba namin ang Vice President? Hindi. Ang mag-a-account kasi COA, hindi kami. Hindi kami COA. Kaya lang, ang pagtatanong na gusto nila, manghiya. Malinaw yun eh. Malinaw yun eh. 2025 ang pinag-uusapan na budget, ang tinatanong 2023. Nakakita ka ba ng ganun? Halatang halata eh. Opo. Alam mo kung nasa korte lang kami, puro objection na mangyayari sa kanila eh. Kasi, yung pinag-uusapan 2025, kumbaga stipulation of facts halimbawa, o pre-trial order, sinabi na ng korte, o itang tatlo lang ang pagtatalunan ninyo, huwag kayo lalabas dito. O, ibig sabihin, 2025 lang ang pag-uusapan natin dito ha. Pag magtatanong ka ng 2023, objectan ka ng kalaban mo, patay ka. Congressman, naalala ko po, di ko lang alam kung sa ngayon na Congress or sa last Congress, nung ipinunto nyo rin po, yung nagiging hakbang na ito ng COA, kahit na hindi pa pinal, pero naglalabas sila ng initial investigation na napapasama yung isang ahensya ng gobyerno na hindi pa pala pinal. Kumbaga, may kulang pa pala, pero nagsita na sila na isa publiko na ito. Minsan nagagamit talaga ng media, minsan nagagamit ng mga ibang mga kritiko laban doon sa ahensya o di kaya sa opisyal kung sino yung namumuno ng ahensya. Naalala ko po yun Congressman. Confidential naman kasi ang nature niyan, yung notice of disallowance. Ang problema, kapag nagpasubpi na yung committee ng House of Representatives, mapipilitan na ilabas ng COA. So hindi na siya nagiging confidential. Dahil nga, gusto nila, sila yung magtanong. Nakukuha ba? Gusto nila sila yung magtanong. Uunahan nila yung COA. Ang sabi ko nga sa kanila, you are more popist than the Pope. Hindi pa nga nakasasagot ang pangalawang Pangulo, nakarapatan niya munang sumagot dahil yun ang proseso. Kayo na yung naglululundag. Ayaw pa nila yung term na naglululundag O yun ang gigigil. Baka gusto nila yung nagigil na gigil And nabanggit mo nga, confidential fund yung hinihingi nila ng mga dokumento rin. So, tapos nasa Korte Suprema na rin ito, kini-question, pero gusto pa nilang mauna. Yun na nga. Kasi sasabihin nila, hindi. Sa amin, wala naman kang ganito, sapagkat kahit na nasa korte niya, isa rule namin. Kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga Pati yun, hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Mga bagito kasi itong mga ito Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo ng mga bagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista. Nahalata na kasi ni VP Sara, naihiyain siya. Kasi nga, alam din ni VP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni VP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni VP Sara. Naalala ninyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain.
So sabi ng Vice President, total po ako nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Mayroon pa akong mga opening statement dyan, mayroon pa akong PowerPoint. Ipinaalam ko po sa inyo na ipinaubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. O, pati yan hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Yun ang dapat naming maging ugali. Yun ang dapat naming maging panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila executive. Yung paggalang sa isa't isa ay dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang Pangulo, problema na nila yon, Adma. MJ. Mhm. And Congressman, ang pinaghugutan din po kasi nitong si VP Sara sa nakalipas na budget niya, nabigla rin siya na kahit na hindi niya ni-request, ibiglang sumulpot doon sa kanyang mismong budget. Na-encounter din ito sa DSWD din ata, yung sa ACA, pati sa COMELEC, kung maalala ko, bigla na rin merong naisingit doon. So, normal po ba na hindi sa isang ahensya na humingi ng budget, hindi niya ni-request, pero pagdating na lang sa sagaan na mismo, doon siya nabigla na lang sila na meron tumaas or nadagdagan doon na nasurpresa siya. Normal po ba ito? Hindi nasakop yun ng aking parliamentary inquiry. Basta ang akin lamang itinayo doon ay yung nilalabang ko, yung aming pinahalagahan na tradisyon. Ang opisina ng Vice President, pag nilatag niya yung kanyang proposal na budget, hindi na pinagtatatanong. Ganun lang kasimple yung gusto ko. Kong, ano po ang naging reaksyon ng inyo pong mga kinakatawan sa party list sa ginawa po nyo dyan sa Kamara? Sila po ba'y nagalit, nagulat? Paano po ba? Sinong mga kasama? Sa mga kinakatawan nyo, Kong, sa Sagip, yung marginalized sector po na inyong mga kinakatawan, mayroon po ba silang naging reaksyon sa ginawa po sa inyo dyan sa House of Representatives? Yung mga leaders namin? Normal lang naman na nabigla sila at hindi sila makapaniwala na sa kabila ng pagtatanggol lamang sa katwiran ay ganito pa yung gagawin sa kanilang iniluklok na representative. Hindi naging maganda para sa aming mga leaders at mga sektor na kinakatawan yung ganitong klaseng pagpapasya na alam naman nila na ang inilaban na atin ay katwiran lang. Alam din nila na yung katwiran na yun ay nakasalig pati sa tuntunin namin. Pagkatapos, aalisan nila ako ng pati membership, ay iba yung naging pananaw ng mga taong kinakatawan namin. At kung halimbawa ay mawalan sila ng pagtitiwala sa estabilidad ng aming mga tuntunin, ang may kasalanan nito ay nagsipanguna nito. Kong, kung pagbabatayan po ang komento ng mga netizens, marami po ang mas bumilib pa po sa inyo. Buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban, yung issue sa kuryente, at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long-standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po itatakbo muli sa Senado. Malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Hindi. Ang gusto ko sagutin doon, yung mga nagtaka kung bakit ginanito nila ako. Yung bang pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng komite, halimbawa sa energy. Ano naman kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? At dahil ba nung nakaraang linggo ay
nag-object ako dun sa panukalang batas na kung saan ay aagawin ng Davao Light. Ito, pag-aari ng Aboitiz ito eh. Aagawin yung prangkisa ng Nordeco. Sabi ko, pagka ginawa nila yan, mawawala yung competition dyan. Ang sinasabi ko, yung ating batas ay nagtatakda ng competition. Kapag ginawa nyo yung batas na yan, mawawala ang competition at eventually, lalong tataas ang presyo ng kuryente. Pagkatapos doon sa Samselco, sa Zamboanga City, inobjectan ko rin yung gusto ng majority leader na tanggalin yung management contract doon sa Samselco. At pagkatapos, wala naman silang sinasabi kapag tinanggal yung management contract, para ka akong isang pasyente na intubated, tatanggalin mo ng ventilator, di namatay naman yan. Siguro ayaw nila itong mga posisyon na ito. Ang gusto ko lang naman, i-rationalize natin ang presyo ng kuryente. Ngayon, bigla nila akong tinanggal. So, maring yung mga taong nagsisimpatay sa akin, alam nila yung pinaglalaban ko. O kaya nila akong tinanggal siguro dahil sinasabi ko dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. O dahil ang nilalaban ko ay hustisya at katarungan, dahil sabi ko, ba't nyo ka ako inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. O inalis nila ako sa Committee on Justice. Vice chair ako dun eh. Asa ng katarungan. So sa mga tuwid, pag ako ay ipinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. O yun siguro yung napapansin ng tao. Mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang sigurong wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila may kagagawan nito. Hindi ako. Kaya kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Kung ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako. Di ba? Kung nag-sympathize man sa akin ng tao, kagagawan nila ito. Opo. Congressman, siguro bilang panghuli o na lighter note lang po, dahil marami pong nag-viral na video Lighter sa online. Anong lighter note? Lighter note. Hindi Bago lang natin pwedeng gawing light ito sapagkat ginawa nilang ito eh. Ginawa nilang skandal itong ang pagkakatanggal ko rito eh. Unprecedented ito eh. Yung iba siguro, nakagawa ng pagkukulang siguro. Pero ako, ang ginagawa ko, pinaalala ko sa kanila ang katwiran. Pinaalala ko sa kanila yung regulasyon namin mismo. Gumagawa kami ng batas. Dapat sana masinop kami. Dapat kami ang una na magtatanggol sa mga batas na ginagawa namin. Pero kung kami mismo ang sumisira at lumalabag sa mga batas namin, sino magtitiwala pa sa amin? Yun ang punto rito eh. Opo, Congressman, kailangan natin ng mga ganyan na klase na talagang maninindigan sa kung anong tama. Paano natin gagawin ito, Admar? Opo. Anong lighter side nito? Hindi, meron lang akong isisingit bago lang tayo matapos dito sa ating usapan po, Congressman. Kasi magwi-weekend eh. Kasi alam natin talagang mabigat itong mga issue na ito. On a lighter note lang, bago lang tayo... Akala ko tatanungin mo ako sa Quadcom eh. Hindi. Ese. Ang itatanong ko, kasi viral din, maliban doon sa talagang nanindigan po kayo sa tamang proseso, nag-viral din yung yung paborito mong pagkain na hopya. Oo. Hindi mo binitawan eh. Hindi kasi, kaya naman hopya ang kinakain ko. Nahihirapan ako na kumain doon sa naka-plastic na pagkain namin. Alam naman nila na, kasi yung ginagamit namin kutsara at saka yung tinidor, plastic eh. Hindi ko ngayon makutsara yung matigas na karne na nakaano doon, nahihirapan ako. Yung hopya, bukod sa gustong gusto ko yun, malambot. At pwede kong hawakan ng kamay.
Eh, yun na lamang ang kinain ko dahil sa nagutom na rin ako eh. Oo, tsaka yung paglapit ni Congressman Paduano, nakita ko, pag tingin mo sa plastic mo, naubos na yung hopya. Di ko alam kung doon ba kayo sa naubos na hopya, nagalit. Hindi, kasi akala ko, meron pang laman. Ah, ganun pala yun. Wala na. Pero hindi naman ako naiinis doon sa balat ng hopya. Naiinis lang ako doon sa naririnig ko salita ng salita sa tabi ko. Hindi naman niya naiintindihan ang pinagsasabi niya. Kong, yung pong lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda ng ngiti ni VP eh. Yun naman. Ito. Para hindi malaman ng iba, tatanong ko. Syempre, viral na viral din yun, Kong, sa social media. Dalawa lang nilapitan niya partner eh. Pero ang nabanggit niya is kumbaga, kaya, parang, sinabi niya sa press ko na parang kumbaga, wag nang kaya ko na to. Parang ganun yung sinabi niya sa press ko, kung ano yung binulong niya kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Bahala na kayong mag-conclude doon, pero ako hindi po pwedeng sabihin sa inyo kung ano yung binulong niya sa akin. Kong, Di panghuli na lamang po, ano pong masasabi ninyo sa isa pong quote nabasa ko ito kanina sa Facebook eh. Sabi, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Anong masasabi mo dyan, Kong? Mali yung pagkaka-quote mo. Hindi mali ba? Yun. Kay Edmund Burke yun eh. Edmund Burke. Yes, sir. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sabi niya. Yun po ba ay applicable sa inyo pong mga kinaharap ngayon sa mababang kapulungan? Hindi applicable sa akin yun. Tumayo nga ako eh. Ang ibig sabihin kung walang tumayo kahit isa. Pwede sana nagtagumpay na yung gusto nilang mangyari. Ewan ko kung magtatagumpay sila o hindi. Pero habang nakapagsasalita ako, nakakatayo ako, sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Opo. Congressman, sir, maraming salamat po sa inyong panahon. Naalala ko tuloy yung mga palatuntunan natin, parte yung point of order. Oo. Kasama si Congressman Mike lalo Defensor. na magiging mas malawak pa si Congressman. Congressman, maraming salamat po sa ulitin. Ingat po kayo. Thank you, sir. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Ang kinutawan po ng Sagip Party List si Congressman Rodante Marcoleta po, mga ka-partners. Kaugnay nga po siya sa issue dyan po sa Kamara, lalo na yung may tuturing niya na skandal, yung pagtanggal sa kanya sa Commission on Appointments, Committee on Energy, Committee on Public Accounts at Constitutional Amendments, at maging dyan sa House Committee on Good Government and Public Accountability.